So ayan po mga madam, mga sir, mga lods, mga lodi, mga boss, ayan mga idol. So magandang araw po ulit sa inyo. At andito pa rin po kami sa bayan po ng Moncada, Tarlac. So may ibebenta po kaming may binibenta po sa amin pala na 5 hectare naman po ito na farm lot. Pero ngayon po ay bakanting lote po siya, hindi nila tinamnan. So dito nga po ay naputol yung simentadong daan. So dyan po sa part na yan, dyan na po yung boss, dito na mag-start yung perfecta, dito na ay, so ito na yung simula ng 5 hectare sa putol na semento. Dyan na po mag-start yung 5 hectare. So ito na nga po, yan, 5 hectare po ito na farm lot. Sa ngayon po kasi ay napakante po, hindi nila tinamnan. At kasama rin po yung mga bahay na yon. Ayan, so yung bahay po na yun, may nakatira dati. Sila kuya yung bagong bahay dito, doon sila nakatira dati. So nilipat po sila para buong 5 hektarya po nila may ibebenta po ito. Ayan, so 5 hectare po ito, sabihin natin more or less. At ang presyo po ng property na ito ay 270 per square meter. Yan, 270 per square meter po dito po sa bayan po ng Moncada, Tarlac. At malapit lang po ito sa town proper na sa mga 4 kilometers, so baka wala pa po. Tapos sa MacArthur Highway baka nasa mga kulang-kulang 2 kilometro naman po. So dito po ay may mga nakatanim pong mga saging. Ayan, may mangga, may mga mangga po dyan. At may mga yung bahay kasama na rin po yan daw po, sabi nung aming source. At diretso po yan. Ito na po yung pinakamaluwang po ng part ng 5 hektarya. Diretso na po yan. At yung boundary po siguro yung mga sagingan. Ayun po. Nakauna naman po sa kalsada ng simentado. Hindi lang po nito hanggang di sa part na ito. Pero ang sabi naman po nila sa amin, parang may sa cement window yata hanggang dito sa part na yan. Parang idudugtong daw yata doon sa kabilang kalsada. Oo. At least pabor naman na sa kanya ng pagsinemento kasi yung kanyang kalsada simentado na. Ayan. So ang boundary po siguro siguro po malapit po sa poste ng kuryente po doon yung property. At saka may kalsada yata doon, boss, di ba? May kalsada doon. Hindi ata abot. Ba hindi naabot doon? Parang abot naman sa Google po eh. Pati nga yung Google mo, boss. Ayan, ito po yung Google po ng 5 hektarya. Ayan, parang ganyan, boss, yung style niya. Sakop niya yung bahay. Oh, sakop po yung bahay daw. May CR na yan. May CR na yan eh. May mga avocado rin siya, mga tanim mo. Yan po yung bahay na kasama po sa bentahan na. Ayan, so tara natin puntahan. May deep well na rin, ang source of water po, deep well. May deep well na po naka-install. Yung ganyang bomba, yung deep well na poso. Ayan, so siguro ang boundary, boss, yung mga kahoy na yun, no? Pag gano'n na siya, yung pag gano'n. Sa may kahoy na yun, gaganon. Tapos liliko ng konti, tapos yun na naman may kahoy. Yung mga poste na yun. Diretso na yun. Okay. So, titled property po ito. At buhay pa naman daw po yung nakapangalan sa titulo. Yan po ang sabi sa amin. So, dito po ay meron pong source of water dito na yung creek. Ayan, ito po yung creek. So, ilang araw na po nag-uulan dito sa amin. Kasi boundary lang po ito ng malapit na rin po sa amin sa bayan ng kuya po. Isang bayan lang po yung pagitan, yung San Manuel, Tarlac. Ito po yung creek. Tignan nyo naman po, hindi pa siya umaapaw, kaya ibig sabihin po flood free po siguro dito. Ayan. Mahuhulog ka pa. Ayan, so ito po yung level po ng creek po nila. Malalim pa po. Ayan. Ilang araw kasi, boss, na ilang buwan kasi na walang ulan, kaya nauuwan yung lupa. Tapos ilang araw din na nag-uulan, ganun pa rin po yung level po ng tubig ng kanilang creek. Ayan po. So pupunta natin yung bahay. So pupuntahan po namin yung bahay para makita nyo po. Ayan, at least meron na pong nagawa na po na ng kalsada papunta po sa bahay. Nataunan siya sa balamig barangay talaga. Ayan po, so yan po yung bahay. Ayan na. Ay, yung barangay road na yun, no? Ito yung sinasabi nilang talaga, dudugtong yung sementado. Okay.
Kaya walang problema sa kalsada. Oh, walang problema sa kalsada. Nakaunan naman sa kalsada talaga. Nakaunan. So ito po yung bahay na nilipat po sila doon, yung bagong bahay doon, nilipat sila doon. At ito nga po yung kasama na po sa 5 hektarya na bahay. Tao po. Ayan, so inabandona po nila, naabandona na. At yun nga po yung deep well po. Oh. Ayan. Ito yung poso nila, source of water. Ayan. May pala ka pa. May pala ka pa. Ay, namatay nga nang walang ano. Ayan. So, parang silungan naman na yata ng ano to. Ng kambing. Ayan. Tapos, kailangan i-renovate to. Pero hindi po kasama yung mga yung mga makinarya. So, ito may deep well rin po sila dito ulit. Dalawa. Oh, pwedeng electric. Oh. May kuryente na. Tayo wala. Mga pinutol boss yung kuryente. Ayan. So may mga kalamansi rin po sila dito. Pero hindi po kasama yung traktor ha. Hindi po kasama sa bentahan po yan. Ayan po. So asa yung CR dito? Ano yung CR? Ayan. So ibang part po na bakuran na. Ay, oo. Ayan po, ito po yung CR nila. Ayan. So yung boundary po niya, yan po yung mga kainan, diretso na po yan. Ayan, diretso na po yan. So dito may mga alaga silang mga hayop. Ito yung CR. Yan po yung CR nila. At yan na po yung 5 hektarya. Gumanon na po siya dito konti, gumanon siya, tapos gumanon diretso na po. Ayan, 5 hectare na pwede nyo pong tamnan din po ng mga fruit berry, mga dragon fruit, calamansi farm. Dito nga po may mga calamansi po. Ayan, yung mga calamansi po nakatanim dito. Kaya maganda po siyang tamnan ng mga fruit bearing. May mga bunga pa yung mga papaya nila. Ayan, may langka, langka, mga saging, may atis, may bayabas. Ayan po. So dito po pwede kayo magtanim ng mga fruit bearing nga po yung sabi ko. O pwede rin po tamnan ng mga palay, gulay, mais. Ayan po, mga sibuyas pwede po dito. Dahil pinakita ko naman po sa inyo yung kanyang source of water, yung deep well. Malakas po yung mga deep well po dito. Parang naka-open water po pag nabumuga yung yung tubig. Ayan. Tapos meron pa naman po yung creek na pagkukuhan din po nung patubig. In case na may tubig pa yung yung creek, at least doon na po at naka-open water din po kayo. Ayan. So, ulitin ko po, ito po ay 5 hektarya. 5 hectare more or less, sabihin na po natin kasi hindi natin nakita yung eksaktong area ng property dahil walang pinakitang sa amin na dokumento. So, meron po rin po nakatanim na lemon. Ayan, lemon. So nabubuhay pala yung lemon dito. Ayan. Tapos ano tawag dito? Gumamela pa to. Ayan. So wala po pinakita sa aming titulo, kaya hindi po namin alam yung eksaktong area. So ang sabi po sa amin ng aming source ay 5 hektarya po siya. So kaya sabihin natin 5 hectare more or less. At ang presyo nga po ng property na ito ay 270 po per square meter po siya. So magbumultiply na lang po tayo. Ayan. Sa mga ayan. So sa mga naghanap po ng ganito, ayan, maganda po itong property na ito dahil sa mga gusto po mag-develop ng kanilang bibiling property, maganda po ito dahil hindi na po siya ganong na-develop. Halos wala nga pong develop kaya mas maganda na kayo po magde-develop. Ayan. So ito pala yung poste niya boss. So ito yung boundary. So ito pala yung daan na sinasabi po ni source kanina natin dito. Ayan. So sa mga naghanap po ng property na ganito, magsabi lang po sa amin para masamaan po namin kayo kung gusto yung site viewing itong property na ito. Ayan. So sa mga bago pala sa aking YouTube channel, huwag niyo sana kalimutan mag-subscribe at pakihit yung notification bell para ma-update po sa mga binablog po namin mga property na gagaya po na ito. At mag-join din po kami sa aming group, sa Team Realtor Lot Listing Group. Ayan, shout out sa mga member po ng Team Realtors. 5 po kami doon. Ang Team Realtors po ay binubuo po ni Boss Jason, yan, si Boss Alistair, Boss Ronald, Boss Chris at ako po.
So 5 po kami na original na Team Realtors po. Yan. So hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.